sa aming lugar ay napakaraming taong nagugutom. At sa aking pong pag-iikot, meron akong batang nakausap. Tatlo silang magkakapatid. Nakita ko silang umiiyak noong umagang yun. Na nung aking tanungin kung bakit sila umiiyak, ang sabi nila ay nagugutom daw sila. Sa katunayan nga ay nanghihingi sila sa akin ng piso para pambili daw po ng candy. Wala pa raw po sila almusal, iniwan na sila ng kanilang ina. Pagdating po ng tanghalian, nandoon pa rin po sila, laro sila ng laro. Tinanong ko kung kumain na, sabi nila ay hindi pa. Hindi pa raw kasi umuwi ang kanilang mama. Pagdating po nung gabi, muli ko silang binalikan. Hindi pa rin po sila kumakain at matutulog na sila. Tinanong ko kung kumain na ba sila, sabi nila ay hindi pa. Kakain lang daw sila kapag dumating na raw ang mama nila. Tinanong ko kung hindi ba sila nagugutom. Sabi nila, hindi naman daw sila nagugutom basta maglalaro na lang daw sila. Pagdating daw ng mama nila, mga alas 12 ng hating gabi, saka pa lang daw sila makakaramdam ng gutom dahil ginigising na raw sila ng mama nila at doon pa lamang sila kakain. Meron din pong ako nakausap na pamilya na sa tindi ng hirap ng kanilang buhay, wala kasing trabaho ang kanilang tatay. Yung isang pirasong itlog po ay pinaghahati-hati yun sa kanilang 5 anak. Piprituhin po ang itlog at pagpaparti-partihin po yun sa kanyang 5 anak. Kapag nagsawa naman po sa itlog, yung instant noodles, yung isang pirasong instant noodles, yun po, 5 pa rin silang maghahati-hati doon. At kapag nagsawa na rin po doon, yung pansit canton naman daw po. At sa kanilang almusal, yung isang sachet ng kape, hinahati po yun sa 5 baso. 5 bata po ang iinom sa isang pirasong sachet. Tig-isa na rin po silang pandesal doon. Yung almusal nila po yun na rin po ang kanilang tanghalian. At ang kasunod po noon ay hapunan na. Yun nga pong kape nila, nakita ko na dahil yung iisang sachet hinati sa 5 baso, hindi na po siya kulay kape. Para na lang po siyang pinagpugasan ng bigas na kung iyon titikman ay wala pong lasa. Kaya ang ginagawa po ng kanilang nanay, hinadagdagan na lamang po ng asukal para tumamis at magmukhang masarap na rin po. Sa pag-iikot ko po dito sa aming lugar, marami pong ako ang nakausap na 2 beses na lang po ang kain nila sa isang araw. Yung bali pinag-iisa na lang po yung almusal at tanghalian. Ang kasunod po noon ay hapunan na. Karamihan po dito ay nangangalakal. Yun po ang pagtawid gutom nila. Kapag wala pong kalakal, wala rin pong kain. Kung meron naman pong maturingang may trabaho, nakakaranas pa rin po ng gutom sa kadahilan na hindi po sapat ang kanilang kinikita para sa kanilang pamilya. Bali kadalasan po sa kakapirasong kanin at kakapirasong ulam, nakakain nga po sila pero hindi po sila nabubusog dahil kakaunti nga lamang po pilit po nilang pinagkakasya. At ang madalas na pandagdag nila para sila ay mabusog, kakain po sila ng konting kanin, konting ulam, dadagdagan na po ng maraming tubig para sila ay mabusog. Yan po ang kadalasan na nangyayari dito sa aming lugar. At ito po ang ilan sa mga pamilya na pumayag na maipakita ang kanilang buhay, ang gutom na nararanasan dito sa aming lugar.